Ngayon, subukan natin siyang pandarin. Susi natin. Tara pa, pandarin natin. Yun o. It's alive! Ano boss? Walang sira yung stator mo, walang sira yung CDI. Hindi yung gumawa doon masira. Yung gumawa doon na may sira. Ah. So meron dito mga katropa na magpapagawa sa atin. Galing sila ng Labrador. Pinagawa na daw yung motor nila doon, pero mukhang hindi ata nagawa. Anong nangyari dyan boss? Anong pinagawa nyo? Wala siyang kuryente, boss. Kuryente. Walang kuryente. O, tapos nung inayos, pinagtatanggal yung wire doon sa sa CDI tsaka alternator daw yung sira. Stator. Kasi walang kuryente pa kasi. Tapos Sabi nung mekaniko, doon sa Alberto. stator. CDI tsaka Stator. Pero Kali ko wag nang gawin pa. Baka po mali yung pagka nila. Kaya dito namin dito nyo na dinala. Opo. Hindi na napagana ron. Hindi ayoko na doon kasi Sige, di ba, check na natin boss ha. Ibaba muna natin. Medyo maulan dito mga katropa. Maulan sa Lingayen. Mga katropa, papalo naman ang ating Facebook page, Jad Allen Motorcycle Electrical Shop Lingayen. Kung gusto nyo namang magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, isearch nyo sa inyong Google Map ang Jad Allen Motorcycle Electrical Shop Lingayen, Pangasinan. So ito na yung motor ni boss mga katropa, Honda Wave 110 Wave X. Ang problema ng motor ni boss mga katropa, bigla na daw tumirik. Pag ganitong klase yung problema, ang unang gagawin natin, syempre check muna natin yung kanyang kuryente. Kung mayroong kuryente doon sa kanyang spark plug, tanggalin natin yung kanyang spark plug cap dito. Kasi ito yung CDI ni boss mga katropa, pinutol-putol na nila. Pero yung pagkaputol nila, medyo sagad yung kanyang wiring. Buti na lang may natira pang kunting wiring dito sa kanyang CDI. Since na tinanggal yung CDI, syempre automatic walang kuryenteng lalabas dyan. Kaya ang unang gagawin natin, iwa-wiring muna natin ng maayos yung CDI. I-check natin yung bawat wiring niya kung mayroong supply o wala. Pagkatapos natin may wiring yung CDI, tignan natin kung may lalabas na kuryente dito sa kanyang ignition coil. So ito na mga katropa yung motor ni boss. Nabuksan na natin yung kanyang kaha. Tapos ito pala yung wiring niya mga katropa. Yung ginawa nila dito, nagtap sila ng mga wire dito sa dating sakit ng charger. Sa tingin ko mali yung kanyang pagkakapwesto, kaya hindi nila napandar yung motor ni boss at hindi nila napalabas yung kuryente. So ang unang gagawin natin dito mga katropa, i-check natin kung good pa yung kanyang stator. Kasi sabi nung unang gumawa, may sira daw yung stator ni boss kaya ayaw lumabas ng kuryente. So para ma-check natin mga katropa kung good pa yung kanyang stator, dito sa sakit ng ating charger, hanapin nyo lamang dito yung dalawang yellow wire na yan. Ito, tapos yung white wire. Ito yung white wire. Yung yellow wire tsaka yung white wire mga katropa, galing ito sa stator. So gamit yung ating test light mga katropa, ang gagawin natin, yung test light clip natin, ilalagay natin sa body ground. Clip natin dyan. Tapos iti-test light natin itong yellow wire at iti-test light natin itong white wire. Dapat habang naka-body ground yung ating test light clip, umilaw dapat yung ating yellow wire at umilaw yung ating white wire. Kung sakaling hindi umilaw yung ating yellow wire at hindi rin umilaw yung ating white wire, ang ibig sabihin yan, may problema talaga yung stator ni boss at bubuksan natin. Habang tinetest light natin yung yellow wire, papatadyakan natin yung motor. Dapat umilaw yung ating test light kapag tinatadyakan yung ating motor. So itest light natin yung yellow wire, dyan tayo patadyak. So okay, umilaw yung ating yellow wire. Good. Ang susunod na i-check natin, yung white wire naman. Ito yung white wire natin. Yung white wire, ito yung supply ng ating charger. Yung yellow wire, ito naman yung supply ng ating headlight. So i-check natin yung white wire kung iilaw siya habang tinatadyakan. Sige. Okay, good. Umilaw yung ating test light mga katropa. Ang ibig sabihin yan, walang problema yung stator ni boss at kondisyon na kondisyon, walang sunog at walang putol dahil umilaw yung ating yellow wire at umilaw yung ating white wire. So ang tawag dito sa ganitong pamamaraan ng pagtitest light mga katropa, yung kanyang charger ay half wave. So na-check na natin mga katropa na good yung kanyang yellow wire at good yung kanyang white wire, walang problema. Ang susunod na gagawin natin dito, yung sa kanyang charger. Tanggalin muna natin to. Dito kasi sa charger mga katropa, may tamang pwesto yung kanyang wiring. Kung saan ba nakalagay yung yellow wire, white wire, green wire at yung red wire. So
So ang gagawin natin dito mga katropa, itatama natin yung supply ng ating charger. Kaya ang gagawin natin, aalisin natin yung socket o wire na nilagay nila. At syempre yung socket na ito, papalitan natin. Hanap tayo ng ibang socket na mga gamit natin. So ito na mga katropa yung charger ni boss. Nilagyan natin siya ng socket. Pero yung dating socket niya, yung pa rin yung ginamit natin. Ang nilagay lang natin dito yung mga wire kasi wala tayong mahanap na socket para dito talaga. So sa charger mga katropa, meron tayo ditong mga wire na makikita. 4 na wire. Bawat wire meron tamang pwesto ng ating charger. Pero bago natin i-wiring ito mga katropa, meron pa akong ipapakita sa inyo na isa pang charger na kamukha niya. Kung mapapansin nyo, magkamukha silang dalawa pero magkaiba sila ng kulay bawat socket. Dito kulay green yung ginagamit natin at dito naman yung kulay black. Pag ganito mga katropa yung kanyang socket na kulay black, hindi nyo pwedeng isalpak ito doon sa socket ng charger na galing sa kulay green kasi magkaiba yung pwesto ng mga wire dito sa kulay green na socket kumpara dito sa kulay black. Pag ganun mga katropa, wag kayo magsasalpak ng kulay black na socket kapag kulay green yung mismong socket ng inyong charger. Iiwasan yung gawin yun. Yung iba minsan nagkakamali sila. So dito mga katropa, iwawiring na natin itong charger ni boss at ituturo ko sa inyo yung tamang pwesto ng bawat wiring dito sa ating charger. Kapag nakaganito sa inyo yung charger mga katropa, dito sa taas bandang kaliwa ng ating charger, ito mismo yung ground supply ng ating charger. So itong taas bandang kaliwa ng ating charger, ilalagay natin ito sa ground ng ating motor. So dito sa ating motor, hanapin nyo lang yung green na wire. Ito yon. Ito yung ground wire ng ating motor. Diyan natin ilalagay yung wire ng ating charger dito sa taas bandang kaliwa. So ito na mga katropa yung taas bandang kaliwa ng ating wire ng charger na ilagay na natin sa green wire ng ating motor. Yung mga kulay pala ng ating charger mga katropa, ito pala hindi standard to. Humanap lang ako ng mga wire na mga gamit natin para magkaroon ng sakit yung motor ni boss. So wag nyo na intindihin yung kulay na ginagamit natin dito. Ang importante yung pwesto ng wire ng ating motor dito sa ating charger. So tapos na natin mga katropa yung ground supply ng ating charger. Ang susunod natin, dito naman tayo sa baba bandang kaliwa. Ito yon. Yung baba bandang kaliwa mga katropa, dito nakapwesto yung dalawang yellow wire na galing ng ating motor. So dito natin ilalagay yung baba bandang kaliwa ng ating charger dito sa yellow wire ng ating motor. So ito na mga katropa yung baba bandang kaliwa ng ating charger na ilagay na natin sa yellow wire ng ating motor. So ang susunod natin mga katropa, dito naman tayo sa taas bandang kanan ng ating charger. Itong wire na ito, dito nakapwesto mismo yung charging system ng ating regulator. At dito sa ating wire ng motor, hanapin nyo lamang yung kulay white na wire at dyan natin ilalagay yung white wire dito sa taas bandang kanan ng ating charger. So ito na mga katropa yung taas bandang kanan ng ating charger na ilagay na natin sa white wire ng ating motor. Ang susunod natin mga katropa, dito naman tayo sa baba bandang kanan. Ito mismo yung nagja-charge ng ating battery. Kaya itong baba bandang kanan natin, ilalagay natin sa red wire ng ating motor para mag-charge yung ating battery. So ito na mga katropa yung baba bandang kanan ng ating charger na ilagay na natin sa red wire pero hindi pa natin siya nilagyan ng electrical tape kasi iti-test light natin ito. So gamit yung ating test light, itong test light clip natin nakalagay sa body ground, iti-test light natin itong red wire natin kung magpuproduce siya ng kuryente o magkakaroon siya ng kuryente kapag tinatadyakan. Ibig sabihin nun, good pa yung ating charger kapag umilaw yung ating test light. Pero kapag hindi umilaw yung ating red wire na tinatadyakan yung ating motor, ang ibig sabihin yan, sira na yung ating charger, papalitan na natin ito ng bago. Boss, tadyakan mo nga boss. So okay mga katropa, umilaw yung ating test light. Ang ibig sabihin yan, good pa yung ating charger at good na yung ating wiring. So okay na mga katropa, naisaliado na natin yung red wire natin. Ang susunod na gagawin natin dito sa kanyang susian, hanapin nyo yung kanyang wiring. Sa kanyang wiring meron kayo makikitang socket. At dito sa socket ng susian, meron kayo makikitang purong red wire. At yung isa red na mayroong lining na black. So ang gagawin natin dito, ititest light natin yung red wire kung meron siyang supply habang tinatadyakan. Pagkatapos ititest light din natin yung red na mayroong lining na black kung mayroon ding supply habang tinatadyakan, pero dapat nakasusi yung ating motor. Susi natin, tapos i-test light natin, naka-body ground pa rin yung ating test light clip. Yung red wire muna, test light natin kung iilaw siya pag tinatadyakan. Sige Waro, tadyakan mo. Okay, good. Yung red na mayroong lining na black, i-test light natin kung iilaw siya kung tinatadyakan. Sige, tadyakan mo Waro. Okay, good. Ang susunod natin mga katropa, dito naman tayo sa wire ng ating CDI. Ito yung mga wire ng CDI natin mga katropa, pinagpuputol na nila to. Pero iti-test light natin dito yung red na mayroong lining na black. Try natin kung meron siyang ilaw kapag tinatadyakan. Sige, Waro, tadyakan mo.
So okay mga katropa, umilaw yung ating red na mayroong lining na black. Ang ibig sabihin yan, good na yung supply ng ating CDI. Kaya ang gagawin natin dito, yung kanyang CDI, ito, ang gagawin natin dito, i-color coding lang natin kasi tama naman yung pwesto ng bawat wire dito, walang problema. Ito yung pwesto ng kanyang bawat wire. So ito na mga katropa yung ating CDI na ilagay na natin sa wire ng ating motor. Color coding lang yung ginawa natin kasi hindi naman nila nabago yung pwesto. Pagkatapos niya mga katropa, subukan natin kung may kuryente na, nakasusi na ating motor. Yung ignition coil, itapat natin sa body ground. Subukan natin kung may kuryente na kapag dinatadyakan. Iyon o. Iyon o. So okay na mga katropa, may kuryente na yung motor ni boss. Subukan natin paanda rin. Boss, yung spark plug cap nito, kuha ko. So ito na mga katropa, ilagay na natin yung spark plug cap. Ngayon subukan natin siyang paanda rin. Susi natin. Tara pa, paanda rin natin. Iyon o. It's alive! Ano boss? Walang sira yung stator mo, walang sira yung CDI. Hindi yung gumawa doon masira. Yung gumawa doon na may sira. Ah. So ganun lang mga katropa kung paano mag-troubleshoot ng ganitong klaseng problema. Kung sakaling walang kuryente ang inyong motor, walang lumalabas na kuryente sa ignition coil, dapat i-check nyo muna yung supply. Importante yung inyong charger, i-check nyo kung tama yung kanyang diagram o tama yung kanyang wiring. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwa-wiring.